At kaugnay naman po ng pagbabalik bansa ng tinaguriang drug lord na si Kerwin Espinosa, ay makakausap naman po natin si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Magandang tanghali po sa inyo, Secretary Aguirre, si Connie Season dito. Hi, good morning Connie at sa iyong mga viewers, magandang tanghali din sa kanilang lahat. At bukas po inaasahan na nga nating magbabalik bansa itong si Kerwin Espinosa, pero may mga inilatag po siyang ilang mga kondisyon. Kabilang na daw dyan yung, syempre, yung kanyang seguridad dahil kinakatakutan niya po na baka matulad din yung kanya pong kapalaran doon sa kapalaran ng kanyang ama. May mga napabalita na ho ba o nabigay na ho ba sa inyo yung mga request nitong si Kerwin sa kanyang pagbabalik bansa bukas? Well, yung pinaabot na sa amin yan, especially in the face ng kanyang parang request that he wanted to be admitted sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Talaga naman dapat talagang i-secure ang kanyang security, ang kanyang kalalagayan, sapagkat alam naman natin ang nangyari dun sa kanyang ama ay hindi malayong pwedeng mangyari sa kanya. Kaya talagang dapat gawin lahat para protektahan ang kanyang pagbabalik. Secretary, kung may question doon sa hinihingi niyang WPP, no, o yung pagiging witness dito sa kaso na to ng droga, dahil in order daw na mapunta tayo doon sa pagiging witness, kailangan least guilty ang isang tao. Sa kaso ho ni Kerwin, siya ang tinuturong drug lord sa kanilang lugar. Paano ho yun? Unang-una po, konting correction, hindi po ang qualification na you should be the least guilty. Ang qualification para hindi ka matanggap ng WPP is that you should not appear to be the most guilty. Yes. At yan po ang may nagsasabi na, okay, so hindi ba si Kerwin bilang drug lord ang siyang the most guilty? Well, yan po'y pag-aaralan pa ng WPP sapagkat hindi po natin malalaman kung sino yung mga kasama niya dyan, kung mayroong mga government officials or private individuals na maaaring mas mataas ang kanyang pananagutan sa batas kaysa sa kanya. Yun po yung ibig nating sabihin, na pag hindi siya mag-appear na siyang most guilty, pwede siyang i-consider sa Witness Protection Program. Ngayon, halimbawang all other things being equal, halos pantay-pantay sila at merong involved na private individuals at merong involved na government officials. Sa ilalim po ng desisyon ng ating Korte Suprema, pag ang isang pamimilian na yung mayroong public official at isang private individual, ang most guilty pong itinatanghala ang public official. So, yun nga po ang ibig nating sabihin na hindi siya yung, kumbaga maituturing na least guilty, no, sa kasong ito. Pero meron ho kayong tinitignan na maaaring sa listahan kaya na ibibigay ni Kerwin, nabigay na ba sa inyo, sir, na maaaring makapagturo doon sa mismong mas mataas na opisyal pa sa kanya na pinagkukunan niya ho ng illegal na droga pang supply doon sa kanilang lugar? Actually, yung pong gusto ko ulitin, no? Hindi po ang tinitingnan ay kung sino ang least guilty. Ang dapat tingnan natin ay, one, in order to be disqualified, he should not appear to be the most guilty. Hindi dapat siya most guilty. Ngayon, with respect to the kung anong ginawa ni Kerwin, mga dokumento, wala pa po kami sapagkat hindi naman po kami pumapasok pa dyan at alam na natin na nasa jurisdiction niya ng PNP. Ang Department of Justice ay hindi pa po pumapasok at papasok lamang kami pag talagang meron ng application to be placed under the Witness Protection Program si Kerwin. Pero nasabi niya na po noon na posibleng tumistigo nga itong si Kerwin laban naman kay Senadora Laila de Lima. Malaki ho yung posibilidad kaya na mangyari po ito? May in connection ba talaga itong si Kerwin kay Senadora? Well, apparently talagang may posibilidad sapagkat dun sa kanilang Blue Book at Pink Book na ginawa nilang mag-ama, talagang number 1 sa listahan si Senadora de Lima na protector ng mga drug lords or drug-related activities. Kaya hindi ako magugulat kung itong si Kerwin ay yung sasabihin niya, talagang i-reiterate niya yung sinasabi doon sa affidavit ng kanyang ama
na si Laila de Lima ang number 1 protector ng droga. Mhm. Sa pareham ho kay Senadora Laila, she said na she's expecting na mafa-fabricate na naman daw at magagamit daw itong si Kerwin para lalo siyang madiin. Ano ho ang reaksyon niyo dyan? Well, yan ang nakakaalam niyan eh. Alam na alam niyang mayroong basihan siguro si Kerwin kung bakit siya i-implicate. Otherwise, ba't mahuhulaan niya? Ba't niya huhulaan? Hindi pa, wala pang nakaka-government police o government authorities na nakaka-interview kay Kerwin. At inuunahan niya. Sapagkat alam niya na in all probability, meron silang ugnayan tungkol sa proteksyon sa droga ni Kerwin. Mhm. Sa inyo pong pagkaalam po, gaano ho ba kalawak itong alam ni Kerwin Espinosa sa operasyon ng droga? Diyan po naman particularly sa Eastern Visayas, given that we've been hearing na siya nga ho talaga ang nagsusupply doon. Napakalaki po at makikita ninyo na dun sa mga idinawit niya, mahigit ng 200, di po ba? Kaya to be able to, yung dinawit ng kanyang ama, no? To be able to list down all these prominent persons, policemen, media men, makikita mo kung gaano kalawak ang galamay ng magamang Kerwin. Sir, yung authenticity, ibig sabihin ko yung, kasi minsan may mga naririnig din na yung listahan, may mga nabibigay pero hindi dapat nakasama doon sa listahan. Paano ho na masisiguro na lahat po ng mga naroroon ay talagang kasabwat nga? Well, lahat naman ng tao na nakalista doon ay bibigyan ng due process. Kung talagang ikaw ay hindi dapat nakalagay doon, then you will have your day in court. Tatanggihan mo yan at magsusumit ka ng evidence to show na mali ang listahan ng magamang yan. Balikan ko lang po. Definitely, bibigyan ka ng pagkakataon na ma-clear ang iyong pangalan. Pero parang ang sinasabi ng iba, pag nailabas na, masisira na rin po ang kanilang mga reputasyon at pangalan. Paano ho mabibigyan naman ng proteksyon yung lahat po ng nasa listahan kaya kung mailabas na ito? Ayun nga, ang ating pagbibigay ng protection dyan is that they will be given due process. They're there in court na hindi sila papailan ng anumang kaso kung talagang hindi naman papatunan sapagkat yung nakalista ron na it's a matter, it's a mere list. Kaya para yan ay tumibay, ay dapat dagdagan natin yan. Ngayon, kung ikaw naman hindi dapat talaga nakalagay dun sa listahan yun, then you submit your counter affidavit or your explanation na hindi ka dapat kasama doon. Okay, so yung burden of proof, kumbaga, na kanilang innocence, dapat sila na mismo talaga ang magpatunay. Pero definitely ilalabas ho yung mga pangalan na yan na ulit, Secretary, talaga? Hindi ko po masabi sapagkat wala pa namang ginagawang affidavit si Kerwin so far as I know, no? Pero meron po kasing lumalabas na mga pangalan po ng mga politiko, ng ilan ng mga taga-media. Pero officially ba ilalabas niyo po ito? Hindi po, yung officially ilalabas yan kung talagang nandiyan na yan, ano? Pero sa ngayon, ang pagkalam ko, wala pa namang affidavit si Kerwin. Meron na ba? Opo. Yun nga po, Secretary, kung sakali nga hong magkaroon na ng official statement si Kerwin, isa sa publiko ho ba itong mga pangalan na ito right away? Paano ho ba yung magiging proseso nun? Isa sa publiko natin yan. Isa sa publiko po. But in the meantime, habang pinaprocess pa yan, confidential muna yan sa Department of Justice. Balikan ko lamang po yun dun sa WPP, no? So, hindi lamang si Kerwin ang ilalagay dun kung sakasakali, pati ho kanyang buong pamilya, mga anak niya. Yung darating si Kerwin, siya lang muna, no, bukas. Ngayon, nagpasabi na yung kanyang common law wife plus yung mga tatlong maliliit niyang anak, mga 5, 3, ganun lang ata kabata yung mga anak nila, yung later na lang darating kung talagang bibigyan natin ng proteksyon. Ang mahirap kasi pagsabay-sabay na darating sila na yung protective custody ay magiging problema ng police at ng NBI. Alright. Sir, maraming salamat po sa inyong binigay sa aming oras ngayong dito po sa Balitang Hali. Thank you rin, Connie. Yan po naman si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II.